Ayun, no? Hello guys, kamusta kayo? Today, it's 10th of April 2024. Time 8:50 in the morning. So, ito po yung second part nung travel natin sa Abha. So, from the Bob Walkway, Fagway, going to Dila Road. So actually, ito na po yung Dila Road. Kung alam nyo po yung the Bob Walkway doon sa ibabaw, pag tumingin ka sa baba, may makikita kang highway. Ito po yun. Ito exactly yung daan na yun. Dila Road. So ito po yung road leading to Tehama Plain. So ito po, tinatahak natin pababa. So ang daan dito, tama lang, salubungan. So kaya ingat lang para safe tayo. Actually, ito po yung video ko from mobile. Kung napanood niyo yung isa kong video, naka-landscape yun. Doon naman po sa isang camera yun. Ito, in-upload ko na rin kasi sayang. May nakita ako dito sa mobile. Nag-video pala ako habang umaandar kami. So ito po, pababa tayo. At yun, thank you, nagbigay ng way kung sino man yun, shoutout sa'yo. Thank you. Ito, sinusundan natin sila Chef Jeff. Ayan po yung sakyan nila, yung Fortuner. Susunod lang tayo sa kanila dahil sila po nakakaalam ng daan papunta doon sa pupuntahan natin. So bali ano lang po ito, ibang version lang ng isa nating video. Papunta rin ito sa Wadi Lajab, aka Heaven in the Desert. So from the Bab Walkway or Fagway, papunta tayong Wadi Lajab. Ito po, convoy lang tayo sa roadmaster natin, Chef Jeff. Ito po, pumasok tayo ng tunnel. Ganda ng tunnel. Kung makikita nyo in person, ang ganda dito. Habang tinatahak nyo yung daan pababa sa bundok. Yan po, wala masyadong sakyan. Itong lugar na to po, sabi nila, bibihira lang daw nakakaalam na ito. Itong pupuntahan natin yung Wadi Lajab. Not unless na talagang taga rito or yun talagang alam mo yung lugar na yun. Doon mo lang siya mapupuntahan. Even yata yung mga taga rito, hindi nila alam itong place na to. I mean yung Wadi Lajab. So ito po, talagang kabundukan lang yung nasa paligid natin. At tong highway na to talagang sadyang ginawa ito para maging shortcut from Abha dun sa Dabab Walkway papunta dun sa Jisan Province. Kung wala ito, malayo pang iikutin siguro. Kung saan man yun, wala akong idea, hindi ko alam, pero ito na nga. So mabuti may ganitong daan at mapapabilis din yung travel ng mga taong pupunta doon. Talagang tong Saudi Arabia to may panibagong tunnel na naman, binutas yung bundok para madire-diretso yung daan kaysa umuka na naman doon sa gilid ng bundok. Kasi itong nasa side namin, bangin. So ito po, dire-diretso lang tayo. Yun, may mga nag-overtake, mga nagmamadali. Kasi may speed limit lang po dito eh. Hindi ka pwedeng tumakbo ng more than 120. So yung mga nagmamadali, as long na wala namang pulis, hindi ka makikita, go lang. May camera pero hindi naman mayat maya. Meron lang mga location na nilagyan nila ng camera. So, tsambahan lang. Ang ganda ng view.
Ito, kita nyo naman yung bundok, di ba? Ayan, oh, inuuka talaga siya. Biniyak para makagawa ng daan. Yan, oh. Imagine yung effort na ginawa ng mga taong umuka ng bundok na ito para makapag-produce lang ng daan. So ito, dire-diretso lang po, malayo. Tunnel. Para sa akin, malayo. Pero siguro mas malayo kung wala ito. Kung doon ka dadaan sa daan na papuntang Jisan, iikot ka pa. Ito, pangatlong tunnel na. Tama. If I'm not mistaken. Itong ganda. Gadiin yun. Inuuka nila, binutas nila yung bundok na yan. Ano? Galing. So yung bundok na to parang bato siya. Bato, hindi siya yung typical na bundok na makikita mo may mga tanim, may mga damo-damo. Ito talaga solid na puro bato. So siya, hinaharangan nila yung gilid kasi nga mga batong pwedeng gumulong mula doon sa taas para safe din yung mga bumabiyahe. Actually, mangilan-ngilan nga lang yun. Hindi naman buong side tinakpan nila. So yung may mga bundok lang talaga na nakadikit sa highway. Tulad niya, no? Ito yung parating na yan. Yan, wala siyang harang. Pero safe naman yung gilid. Tiyempuhan lang din talaga pagka may gumulong. Bago man siguro gumulong yun, makikita nila. Ine-inspect naman daw nila tong place na to, tong bundok na to, tong paligid na to from time to time. So, there are times na kinuklose nila tong road na to, itong Dila Road, for inspection or safety purposes. Siguro ayusin nila kung may mga batong alanganin ng pwesto, tatanggalin nila bago pa gumulong. Tama rin naman, good. Ito, ganda ng paligid. Kung pwede nga lang kami huminto dito, bakit hindi? Kaso lang bawal eh. Kasi nga salubungan, hindi ka naman pwedeng gumilid dito basta-basta. Kasi bibilis din ng mga sasakyan eh. So kung mapapansin nyo, wala rin mga humihinto. Maliban na lang siguro kung talagang masiraan ka, maplatan ka, tapos may mga service road, may mga gasolinahan. Yun, ang bilis nung isa na yun. Nag-giveaway na lang si Chef Jeff. So, dire-diretso lang po tayo sa biyahe na ito. Parang dun sa first video natin na nasa less than 2 hours ang biyahe natin nun. So, ito more or less ganun din. Itong video na to, nakaklip to dito sa car. So, piniplay ko lang, pinopost, play, pause. Hanggang ang dami ko pa lang naipon na ganitong video. Kaya nilagay ko na rin. Sayang naman kung hindi ko ipopost, di ba? Malay nyo, magustuhan nyo. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo. And swerte na pagka shinare nyo pa, di ba? Para naman na yung channel natin mag-grow. Thank you sa inyo, yung mga nanonood, yung mga nagtsatsagang manood dyan na hindi naman tayo kilala para panoorin, di tulad ng iba. So, thank you sa time nyo na mga nanonood dyan. Na-appreciate ko po yung moment na panonood ninyo. Hindi nyo man tapusin at least pinanood nyo may view, di ba? So, itong video po na to, itong mga vlog ko na to, ginagawa ko lang, to be honest, parang personal diary namin ng wife ko. Kasi, habang nagtitrip tayo, maganda yung binibidyo mo, di ba? Nagta-travel ka, saan ka nagpupunta. Maganda yung may memory, di ba? So, pagdating ng time, dating ng araw, papanoorin lang namin mag-asawa, papanoorin ng family namin, papanoorin ng mga anak namin, papanoorin ng mga kamag-anak, ng mga apo namin,
at yung mga magiging anak-anakan pa nila, mga relatives natin, di ba? Isang magandang memory yung ganun, di ba? Kaya kayo mga dyan, siguro yung mga ibang vlogger, ganun naman talaga yung purpose, di ba? Tulad nito, kung di mo na-record to, di sa memory mo na lang ito, di ba? Parang maikukwento mo na lang. Paano pagka wala ka na, di ba? Sino pang magkukwento? Kaya maganda yung ganito, na-record. Di ba? Habang nanonood yung mga kamag-anakan mo, yung anak mo, yung mga apo mo, yan pala si Lolo, yan pala si Lola, namamasyal sila. Ang ganda ng mga napuntahan nilang lugar. Ito palang lugar na to. Sa Saudi, meron pala ganitong kagandang lugar. Akala natin, kung isipin natin, yung Saudi kasi, pag sinabing Saudi nung araw, di ba? Maiisip mo agad, di ba? Disyerto, mainit, may mga camel. Ganon, di ba? So, i-imaginein mo pa lang, wow, parang mahirap magpunta dun, Parang hindi ko ma-imagine anong feeling pag nandun na ako. Pero unknowingly, hindi alam nung karamihan na maganda ang Saudi Arabia talaga. Kahit na masasabi yung bundok, disyerto, hindi na. Nung araw siguro ganun kasi typical na sinasabi nung unang panahon ng mga way back 70s, ngayon talagang disyerto pa tong paligid na to. Ito naman, hindi naman disyerto to, talagang bundok. I mean, yung talagang nakilala talagang Middle East as yung disyerto siya, ganun. So anong panahon na tayo, siyempre, as time goes by, nadidevelop ang mga bagay-bagay, di ba? Especially ang Saudi Arabia, one of the fast-growing country. Ngayon, talagang nag-i-innovate na sila ng mga system nila, pinagaganda na nila yung city nila, inaayos na nila yung mga paligid nila, talagang pinaplano na nila ng maayos para unang-una kasi ang laki ng bansang Saudi Arabia. Pagka talagang naayos nila to, maganda to. Kumbaga, nire-ready nila, pinagaganda nila ang bansa nila para sa turista. Kasi nga naman, kung talagang ayusin nila to, madi-discover nila yung mga hidden gems dito. Ang daming magagandang lugar dito. Sabi ko nga, di ba, tulad na itong pupuntahan natin, kung walang nakapunta doon, sino naka-discover doon, hindi malalaman ng mga tao yun, di ba? Itong ang pinuntahan namin, so from Riyadh, bumiyahe kami, going to Abha, Riyadh to Abha, nasa 10 hours. So 10 hours, kung yun is talagang biyahe, takbo ng takbo, walang hinto, hindi ka na ang stopover lang namin pagka magkakarga kami gasolina, kapag magsi-CR, gano'n, pagka kakain, kasi may dala kami pagkain, minsan dire-diretso na, sasakyan na kami kumakain. Si Mrs. sinusubukan na lang ako, tapos yung anak namin sa likod, kumakain din siya. So, ganun lang po talaga. Kung gusto nyo makapasyal, makapunta sa magandang lugar dito, kailangan talagang bumiyahe rin. Kumbaga, mamuhunan ka ng pagod din sa biyahe. Sa biyahe naman, wala namang problema kung tutuusin kasi habang maandar ka, makikita mo yung view sa paligid. Tulad ng dinaanan namin from Riyadh to Abha, talagang disyerto siya. Disyerto na may mga bundok. Mga bundok niya yung talagang mga bato-bato. Hindi siya actually bundok na masasabi. Bato siya eh. Bato na parang may mga langis na lumalabas, itim siya. So, na-enjoy din namin. Unang-una, syempre, kailangan pag nag-drive ka, condition yung driver. Kung alam mo babiyahe ka ng long drive,
lalo yung ganitong biyahe, 10 hours, kailangan mong magpakondisyon. Kailangan sanay ka rin sa mga long drive. Kasi pagka mainipin ka, kailangan nag-i-enjoy ka rin, di ba, habang nag-drive ka. Pag mainipin ka, baka antukin ka. Lalo syempre, sa ganong kahabang biyahe, yung mga pasahero mo, yung mga sakay mo, sigurado, tutulugan ka yan. Yun naman totoo, di ba? Kaya yung driver, pagka may mga driver na pagka tinulugan na ng mga kasama niya sa sakyan, aantukin na yan. Kaya ako naman, nagsasounds lang ako. Dire-diretso lang, ini-enjoy ko lang yung view. Tsaka talagang sanay din naman ako sa long drive. At iniisip ko rin siyempre yung pasahero ko, hindi ako pwedeng antukin, hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng matulog. Kung makaramdaman ako ng pagod, naantok talaga ako, yung talagang pipikit na yung mata ko, ang ginagawa ko, umihinto ako. Nasabi ko dun kay Mrs. na stop muna tayo, stretching, gano'n, o kaya kung kinakailangan umidlip, idlip. Pero so far naman, praise God, salamat sa Diyos at hindi ko pa naman ginawa yun, yung umidlip habang nasa biyahe kahit long drive, kahit tong 10 hours drive na to, hindi. Ang pahinga lang namin ito, yung gasolina, ihi, kain, gano'n. Tapos, larga na naman, biyahe na naman, andar na naman. So, yung sakyan namin, I'm very thankful din pala dito sa sakyan namin. Ano to, yung Kia Rio. Imagine Kia Rio, talagang shout out Kia. Kia Motors. Galing-galing ng Kia, matibay, talagang maaasahan. So, bali, ito, pangalawang punta na nga pala namin dito ng Abha. Dito ang punta namin na to, 4 kami. Yung before, 3 lang kami ni Mrs. Tsaka nung anak kong isa. So, ngayon, 4 na kami. So, ganun din ang ginawa namin. Biyahe lang, dire-diretso lang. Actually, itong punta naming pangalawa na to, very smooth na yung daan na tinahak namin from Riyadh to Abha Kasi hiwalay na. Yung highway nagawa na. Ibig sabihin, hindi na siya two-way sa isang daan. Ginawa na siyang hiwalay na siya. Separate na yung going to Abha. Hiwalay na rin yung going to Riyadh. Ibig sabihin na malawak na yung daan niya. Hindi katulad dati, two-way sa alubungan. Mas nakakatakot yun, di ba? Lalo sa gabi, na-experience namin yung biyahe na una namin punta ng Abha. Papunta kami, inabot kami ng alas 7 ng gabi, yung kahabaan ng highway mula Riyadh papuntang Abha, dyan sa Alubungan. Yung mga sasakyan, as in talagang sa Alubungan kayo. Tapos guhit lang sa gitna, yung pagitan ninyo. Tapos yung mga ilaw pa nila, yung mga masakit sa mata, mga halogen. Tapos yung mata ko pa medyo pagka yung ganun parang masakit sa mata at parang lumalabo yung paningin ko. Basta ako, ginagawa ko lang, diretso lang ako, sa linya ako nakatingin, diretso, andar lang. Tapos umaalalay lang ako, ganun. Hindi ko binibilisan yung andar kasi nga, hindi natin alam, di ba? Madilim kasi yung daan. Walang ilaw sa highway. As in yun talagang ilaw lang na makikita mo para makita mo yung daan, yung ilaw ng sasakyan mo. Kaya nga, based dun sa mga narinig namin ng mga unang nagpunta na dito, sabi, nakakatakot yung daan dun, lalo na dun sa Salubungan. Kung babiyahe kayo papunta dun, kailangan madaling araw pa lang, umalis na kayo. Yung palabas pa lang yung araw, sunrise, para makover nyo yung maliwanag hanggang makarating kayo doon sa Abha. Maliwanag siya, huwag kayo magpapaabot ng gabi. Kasi nga yung Salubungan, minsan mga truck pa yung makakasalubong mo.
praise be to God. Thank you. Salamat sa Diyos at sa 2 beses namin pagpunta ay naging safe naman kami. So ito pala, binoise over ko na lang to kasi alam mo nyo naman na first time pa lang tayong nagpa-vlog. Hindi tayo sanay na nagsasalitang actual nung habang binibidyo. Medyo nangangapa pa tayo. So ito kaya binoise over ko na lang ganun. Ito nga pala at biyahe pa rin, andar pa rin, dire-diretso pa rin tayo. At di pa naman tayo nagpagas kasi full tank tayo kanina. Nandun pa lang tayo sa Abha. Ito may mga gasolinahan din pala kayong madadaanan dito. Wala namang problema dahil mayat maya meron namang gasolinahan na madadaanan kaya hindi nyo kailangan mag-worry kung baka matuyuan kayo, maubusan ng gasolina, wala. Okay dito, okay na maganda. Ito pababa na. Ito pababa itong makikita nyo in person. Nakakatuwa. Tapos packet na naman siya. Kita nyo yung daan, di ba? Yung parang rough na parang rough na itong dinadaanan natin, pero okay naman, wala naman lubak. I mean yung rough yung pagkaka-semento niya, actually espalto, parang espalto siya. So itong Kia natin, Kia Rio po, 2 times nang punta dito. As long naman kondisyon ng sakyan nyo, alagaan nyo lang sa change oil, yun ang unang-una, yun ang number 1, change oil talagang yan ang buhay ng makina. So ginagawa ko dito every 3 months change oil. Papakarga ako minsan ng ang langis na ginagamit ko, yung mga synthetic. Pero dahil nga mainit dito, ang synthetic kasi usually, di ba, 10,000 kilometers yun bago ka mag-change oil ulit. Pag di naman synthetic, 5,000 kilometers. So, ang kinakarga ko naman, synthetic. So, lagi ko naman, dahil nga mainit ang panahon dito, lagi kong chinecheck yung langis. Basta nakita akong nag-brown na or inabot na ng 3 months, ganun na lang ang ginagawa kong basehan. Every 3 months, change oil ako. Hindi mo naman kailangan hintayin lumapot, mangitim, ganun, bago ko mag-change oil. So far, ayos naman. Lagi namang kondisyon yung sakyan natin. Basta pagka may naramdaman ka, kailangan bigyan mo kagad ng atensyon. Huwag mong baliwalain, huwag mo hintayin lumala. Lalo nga dito sa Saudi, mainit ang panahon. Talagang, imagine, ang makina nga, di ba? Kahit malamig ang panahon, talagang umiinit yan. Much more pa na talagang pag mainit ang panahon, mas mas mainit yan, di ba? So ito, okay naman po ang travel natin, yung sakyan natin wala namang kalampag, wala namang langit-ngit, walang sira. Wow, talagang bilib ako sa Kia talaga, Kia. So ito po, up and down na naman yung andar natin. Si Chef Jeff, medyo nando na, malayo-layo na yun. Laki ng sakyan ni Chef Jeff Kia natin, kayang-kaya yan. Automatic po ito yung sakyan natin. Yan, may paligo-ligo na siya, parang bitukang manok. Ito, pababa. Ito, gilid na ng bundok talaga na naman to. Kanina, Ispat Highway, ito talagang andar natin dito, nasa 20 lang, 30, 40. Kasi nga, paliko-liko, up and down. Kita niyo yung mga sakyan na nakakasabayan natin, mga 4x4, mga pick-up.
Tayo sedan. Eto, yan, ikot na naman. Si Chef Jeff siguro hinihintay na tayo dun sa bandang harapan. Medyo pinagalang kasi natin yung andar dahil hindi natin kabisado. Pag di nyo kabisado yung daan is lalo na't paikot-ikot eh. Kailangan alalay ka lang. Ito may humps. Dahil nga apat tayo, may karga pa tayong gamit sa likod. Kailangan iwasan nating sumayad yung ilalim. Yan taas ng humps. Ayun, Chef Jeff. Inalalayan ulit tayo ni Chef Jeff. Nintay tayo. Yan. Kasi pag di ko medyo ginilid, sasayad yung ilalim. Dahil mababa tong kotse natin eh. Tapos loaded pa tayo. Daming humps. Medyo pataas pero may humps. So ito lang, alalay lang tayo. Makakarating naman tayo doon sa pupuntahan natin. Maaga pa naman. Hindi natin kailangan magmadali. Enjoy the ride lang. Pagka ganitong nagta-travel kayo, enjoy nyo lang yung pagdadrive. Safety first. Lalo't kasama nyo yung family nyo. Hindi natin kailangan magmadali. Makakarating tayo sa pupuntahan natin. Enjoy nyo rin yung view habang maandar kayo. Ito, pababa na naman. Bali, malamang dito rin ang daan namin mamaya pagbalik. Wala naman sigurong ibang way na dadaanan. Dito lang din. Ito makikita nyo sa paligid natin. May mga bahay-bahay. May mga parang factory din yata. Ito mga gano'n. May mga pagawaan din ng mga parang may mga may mga palayan sa gilid. Ewan ko ano ba yun. Yun yung puti na yun. Parang bahay. Yun, yung isa na yun, parang talyer ba yun? Ito, kita nyo naman, di ba? Kahit nasa bundok tayo, kita nyo yung daan, ang ganda, di ba? Ganyan na kayaman ng Saudi Arabia. Walang problema sa semento, walang problema sa espalto. Di nila tinitipid yung mga ganyang bagay. Dito, sa kanila, bawal ang mga korap dito. Pagka binadgetan yan, talagang yung buong budget, solid. Doon mapupunta yan kasi bawal sa kanila yun. Yan o, yung bundok o. Ibig sabihin, sa taas tayo nang galing kanina, no? So ito, ibang part na ng bundok yan. Kasi yung bundok na pinanggalingan natin, sa likod natin ang galing yun. Dinaanan natin sa Dila Road. Ito na yung Tehama Plain. Ito na yung Tehama Mountains. Mga ganun yata. Papuntang Wadi Lajab, Susan Province. Kung papansin nyo yung ulap po yan. Nakadikit sa bundok. Kasi nga mataas tong lugar na to yun. Wow, ito nga pala. Katuwa naman na bundok na meron ako nakitang mga damo-damo sa bundok. Kasi mula kanina, mula doon sa biyahe pa lang namin mula Riyadh eh. Yung mga bundok, wala ako nakikitang puno, wala ako nakikitang damo. So dito meron na. Siguro tinataniman din nila. Usually naman talaga dapat ang mga bundok talaga dapat hindi kalbo yun, dapat dyan may puno para pag umulan yung masisipsip yung mga tubig at hindi babaha. Dahil nyo yung sa taas o sa kaliwa may bahay. Damo kasi earthquake dito.
Dito nga pala, bihira ang ulan dito. Bihirang-bihira. Mas mahaba ang init dito. Ang ulan lang dito dumarating kapag magpapalit na ang panahon. From summer to winter. Bago mag-winter, ulan muna yan. Bangko nga. Yun ang pinaka-sign nila. May allergy kanina. Magpapalit na ang panahon. So pagka naman taglamig sa summer, wala nang ulan yun. Bigla na lang iinit. Mararamdaman mo na lang unti-unting umiinit. Pero itong lugar na to, dahil nga mataas, walang may summer dito, pero even though na summer, malamig pa rin. Baga parang nasa Baguio. Pero dito mas malamig sa Baguio dito. Iba. Ayan yung sa kaliwa, mosque yan. Medyo alma yata ito. Ayan ang mataas. Andyan na naman yung dalawang solid na line. Ibig sabihin, bawal po mag-overtake. Lalo't sa lubungan, lalo't ganitong sigsag ang daan. Kasi blind spot. Katulad na yun, blind spot yun. Hindi natin nakita kung may padating, di ba? Tulad niya, no? May overtake, may padating, nasa lubong, hindi mo nakita, may parating pala. Yari. Eto, tumataas na naman tayo. Napapareact si Kiara yung sakay natin kasi kita niya pataas eh. Talagang patarik eh. Nasa likod sila, tapos kotse lang yung dala natin. Talagang mas ramdam nila sa likod kasi di ba, pag nasa likod ka, nakaupo ka, nakasandal ka, tapos pataas yung pupuntahan nyo. Yan, dire-diretso lang, oh. Bali ito, automatic pala yung sakyan natin. Naka-automatic lang ako, hindi ako nag-manual kasi pwede mo in manual, di ba? Tagang hinahayaan ko lang yung transmission, yung makina. Automatic naman yan, eh. Siyang mag-a-adjust na sarili niya. Pero ang style dito, huwag mong apakan ng badiin yung accelerator mo. Alalay lang. Tempo-tempo lang. Ganon. Pag alam mong bumabagal at kailangan mong humatak pa akyat, medyo idiin mo. At pag humatak na, medyo pumatag, bitaw konti, babawan mo lang iapak. Yan lang ang style. Bagay, kanya-kanya naman tayong diskarte, di ba? Subuko na tong kotse namin. Dala na, ilang beses ko na rin nadala to. Pangalawang beses ko nang nadala to. At alam ko na rin ang style na gagawin ko. Alam mo ba si Tati Sonia, nire-nervous din niya. Ayaw niya na. Lalo dun sa isa namin pinuntahan, yung Rizal Alma. Ito nga pala, huminto tayo sandali. Binuksan ko yung hood. Mas ko lang yung hood. Para yung hood, nakaumang siya ng like around 1 inch Dito, nas ko lang. pagka binuksan mo. So nakalock pa rin naman yun, nakaumang lang siya. Para yung hangin, may pumapasok na hangin sa loob. Hindi siya masyadong uminit, hindi siya mag-overheat. So, yun po ang ginagawa kong style. Nandito na nga po tayo sa Wadi Lajab. So, ito po yung isang, sabi ko, isang version ng video natin ito, no? Ito yung video ko na bumaba na sila. Sumakay sila doon kay Chef Jeff sa Fortuner. So nandito sa sakyan ngayon, ako na lang po mag-isa. Kaya magaan na. At pwede ko nang ipasok. Nung una kasi sakay ko sila, talagang sayad eh. Lalo ito, rough road, tubig-tubig, bato-bato, tatalim ng mga bato. Yan eh, ang lalaki pa ng mga sasakyan dumaan dito, mga SUV. Di lalo nang lumalim, di ba? Tapos dadaanan ng maliit na sasakyan. Kanina sumasayad talaga eh, lalo doon sa oil pan ang iniisip ko, yung oil pan eh. Baka madali ng
batong matalim, mabutas o ano man, matanggal yung bolt. Lumabas yun lang sa mahirap masiraan dito. Ang layo natin, sa bundok tayo. Ang mga mekaniko dito. Ito po, nandito na nga tayo. Yan yung bato. Yung nilakaran namin doon sa unang video. Ang lalaki oh. Yan yung mga bato na gumulong yan galing sa taas. So, ito yung mga sasakyan. Ito mga FJ Cruiser. Ang lalaki niya no. Mga 4x4. Alam mo 4x4 ba yung mga FJ Cruiser yata. Mga lokal yun, mga Saudi yan. Mga sakyan na Saudi dito. Yan ang mga masarap dali na sakyan pag ganitong bundukin ang pupuntahan mo, di ba? 4x4. So ito nga po, palabas na kami nito, pauwi na ulit kami. Dito tayo dumaan kanina. Papasok dito rin tayo lalabas. So mag-isa lang ulit ako dito sa sakyan. Andun sila Chef Jeff, andun din sila Jane, si Kiara, si Kirk. Andun sila sa Fortuner ni Chef Jeff. So ito, na makakadaan tayo ng matiwasay na ito. Dahil hindi tayo loaded, magaang, hindi sasayad. Kahit nga ngayong walang sakay, sumasayad pa rin kahit papano. Dahil nga malalim yung mga dinadaanan. Nahukay na ng mga gulong ng mga malalaking sakyan. Kasi yan, kung mapapansin nyo, yung may tubig, yan yung mga dinadaanan ng gulong. Yung walang tubig, ayan yung pinaka nasa gitna ng sasakyan mo. So yung may tubig na dinaanan ng gulong, lumalalim yan. So yung nasa gitna ngayon, tumataas. Mataas siya. So talagang sasayad at sasayad siya. Lalo na yung umpisa, pagpasok namin dito, talagang ramdam na ramdam mo yung mga bato. Gumuhit dun sa ilalim eh. Kaya mabuti na lang malaking sakyan ni Chef Jeff at sinakay na lang yung tatlo. Iba nga, iniwan na lang yung sakyan dun sa bungad pa. Naglakad na lang. Kasi kung lalakarin mo to, siguro mga nasa 30 to 40 minutes din, depende sa lakad mo. Kanina kung napansin nyo, may mga naglalakad din. Nakita nyo, ayan yung mga bato-bato, yung mga bundok, ayan, nasa ibabaw lang natin, di ba? Yung klase ng bato na to, para siyang alam nyo, adobe. Parang gano'n ang itsura niya. Solid siya. Saka wala namang mga nakaumang, wala man mga nakausli na bato na yung tamang palaglag ba. Pagulong, wala naman, wala. So, dito nga sabi nila may falls daw. Kung may falls, itong dinadaanan natin na to, puro tubig to. Parang mas nakakatakot yun. Ito, lalim na ito. Yan o. Nahukay. Talagang tong lugar na to pang SUV ng mga sasakyan to. So since tayo kotse lang tayo, pinasok natin kung hanggang saan lang inabot kanina. Pinark natin, tapos naglakad din tayo ng konti lang naman. Ilang metro lang. Ito, palabas na ulit tayo. Ayan yung mga bato-bato. Ayan, malapit na tayo sa labas. Yan, ang lalim oh. Yun nga, SUV na yun, no? Talagang dahan-dahan pa. Kita mo na talagang halos sumayad na rin siya. Much more pa tong Mighty Kia natin, di ba? So far, nung kaninang mga sayad-sayad niya, pag hinto natin doon sa pinarkingan natin pagpasok, chinek ko naman, wala naman. Ewan ko lang, double check natin kasi basa yung ilalim hindi mo makikita nabasa yung mga ilalim dahil sa tubig na dinaanan natin. So ito, palabas na tayo, malapit na tayo sa labas. Salamat ulit sa Diyos at nakaraos, natapos.
Pero kanina talagang matindi, kinabahan din ako Talagang yung kaba ko kasi siyempre iwasan nating masiraan, di ba? Niisip ko nga kanina, hindi na kami sumama dito, maghintay na lang kami. Bigla naman sinakay kami ni Chef Jeff. Kasi mahirap na, huwag natin sa alang-alang. Lalo't maliit yung sakyan natin, mahirap masiraan. So ito nga, dito ulit tayo dumaan. Kakanan tayo dito. Dahil dyan tayo nang galing kanina Yan, may malaking bakod yun, laki. Ewan ko ano nasa loob niyan. So ito na ulit yung palabas sa highway, nasa gilid-gilid ng bundok. Yan, napansin nyo, dry na, wala nang tubig, hindi na basa. So ang time ngayon 2:05 p.m. April 10, 2024. Sa mga nanonood dyan, shoutout sa inyo. One day papanoorin nyo rin ito. Alaala natin sa pagpasyal natin dito sa Abha, sa Saudi Arabia. So ito pong nagiging outlet natin dito. Siyempre, kailangan natin mamasyal, kailangan natin explore. Huwag natin sayangin yung mga times na nandito tayo sa Saudi Arabia, especially pagka holiday, di ba? Diyan yung mga bakasyon, mga long weekend, 10 days vacation, 1 week vacation. Samantalayin natin, pasyal tayo, lalo't may mga sakyan kayo, enjoy nyo, enjoy. So yung kanina, uminto sila Chef Jeff, lumipat na sa amin. Si Jen, lumipat na sa akin si Jen, si Kirk, tsaka si Kiara. So uwi na tayo, balik na ulit tayo. So ito, matinding akyatan na naman to. Kaya ito na naman si Mighty Kia, papalaban na naman. Talagang bilib ako dito kay Mighty Kia. Bali itong sakyan natin na to 8 years na po sa amin. So sa 8 years na yun wala naman tayo naging problema. Ayun lang yung compressor, kasi napabayaan ko, nagka-leak yung high pressure hose. Tapos hindi ko kagad napalitan. Tapos pinapa-under ko yung AC. Kinakargahan lang ng Freon. Tapos pinapa-under ko yung AC. Tapos may leak dun sa high pressure hose switch na mali pala yun. Hindi pala tama yung ginawa ko na yun. Kasi yun lang is nung compressor nag-leak din kapag ganun ang ginagawa mo. Kailangan pag may leak yung hose, high pressure tsaka low pressure hose ba yun, ganun, kailangan palitan mo kaagad, huwag mo patagalin kasi mas masisira next nun yung compressor. So yun lang ang naging problema natin dun sa 8 years na yun, yung compressor na pinabayaan ko lang kasi kaya nasira. So ito po, packet, ayun, daan, okay tayo naman ba sa dulo talagang packet tayo. Si Mighty Kia natin talagang subok yan sa ganitong akyatan. Kailangan kasi yung sasakyan nyo, kabisado nyo rin, di ba? Tulad nito, bituka, talagang hindi mo pwedeng dire-diretsong yung bilis mo, yung andar mo na mabilis na diretso, hindi mo pwedeng paliko ka, ganun pa rin yung andar mo. Kailangan mag-minor ka, alalay. Kaya dire-diretso. Yan, naiwan na tayo ni Chef Jeff laki ng sakyan ni Chef Jeff sa atin. Maliit lang, 1.4 lang po ito, itong Kia natin na ito. Yan lang, hapak silinyador, bitaw, hapak ulit, para makaakyat.
Pagka medyo pumatag yung daan, bitaw ng konti. Pero huwag nyo ang sekreto dyan, huwag nyo ilubog. Huwag nyo persahin na yung talagang nangangalit yung makina, wag. Yung alalay lang, manaramdaman nyo naman eh. So, naka-automatic lang tayo nito, hindi tayo nag-manual. Kasi pwede nyo i-manual yung automatic transmission, di ba? Hindi, ginawa. Diretso lang tayo. Inaalalayan ko lang sa apak. So, ito, medyo pababa. Yan, medyo guminhawa. Nakahinga-hinga ulit yung makina natin. Pagka merong pataas, alalay na naman. Tulad nito, pataas oh. Tapos liliko na naman. Kaya ito nga, pawis na pawis kami nito eh. Kahit na medyo malamig dito eh. Dahil na, siyempre, tensyonado ka, kinakabahan, nagsama-sama, talagang pagpapawisan ka. Ang ginawa ko pala dito, in-off ko muna yung aircon. So, pinuksan namin yung bintana, tapos medyo nakataas yung hood. Yun. Hindi ko pinuksan yung aircon, naka-off yan, pinatay ko. Para hindi persado yung makina, di ba? Eh, dito naman, malamig naman yung hangin. Presko. Although pinagpapawisan kasi kami dahil kinakabahan nga. Pero kayang-kaya ng sakyan natin yan. Panis yan. Ayan yung mga gilid ng bundok. Kita nyo, di ba? Yan dyan. Gilid na yan. Kung tutusin, may mga bato-batong mga nakausli. Oh. Maliliit lang naman. Nakakatakot yung malalaki. Ayan, pumantay na ulit yung daan. Ito, liko na naman. Buti walang masyadong mga sakyan. Ang mahirap nito yung may mga nasasalubong ka pa na sakyan na mabibilis din eh. Minsan kakainin yung daan mo eh. Kaya imbis na mapapadire-diretso ko, mapapahinto ka pagka ganun eh. Saka wala rin namang sasakyan sa likod namin. Wala rin sasakyan sa harapan natin. Ito may donkey oh. Donkey. Ay, nintay tayo ni Chef Jeff. Medyo nahuli tayo kasi ang bagal lang natin. Hindi ko kasi nirarat-rat yung makina eh. Hindi ko pinupwersa eh. Tsaka dapat alagaan nyo rin yung sakay nyo sa kulang. Ganyan. Itong sakyan ko na to, bali pinalitan ko na ng kulang to. Dinrain ko yung luma. Pinalitan ko ng bago. Pero bago mo palitan ng kulang, tingnan mo muna kung ano yung tamang brand para sa makina mo. At syempre, unang-una, kung alam mong babiyahe ka ng long trip a day before, 2 or 3, i-double check mo yung sakyan mo, check upin mo. Kung marunong ka, ikaw na mag-check up. Kung hindi naman, ipa-check up mo, especially yung preno. Laking bagay yan, lalo yung mga gulong din. Siyempre, long drive, yung gulong natin, importante yan. Kailangan maayos, good pa, walang tama, pati yung hangin, may tamang pressure yan. Checkin mo yung ilalim, kung may mga leak, especially sa parts ng may bababa, makina. no? Tapos yung mga shock, yung mga gulong, pwede pa ba long drive dahil baka manipis na. Maganda yung lagi mong alam kung ano yung nangyayari sa sakyan mo, anong standing, anong status. Well, dito naman sa Saudi Arabia merong yearly vehicle
vehicle inspection dito. Kailangan pupunta ka doon, checkin lahat yan. Yung makina, yung pangilalim, yung gulong, yung ilaw, yung stoplight mo, yung brake light, pati yung mga kung may leak sa mga ilalim, ganyan. Kung good running condition pa ba yung sakyan mo. Tapos kakabitan nila ng sticker yan. Yearly yun. Hindi pwedeng hindi ka magpa-check. So yung iba bago magpunta doon, pinapacheck muna nila sa mga kakilala nilang mekaniko. Kung hindi naman, bago-bago pa yung sakyan mo, kahit hindi naman at kailangan mong pumunta doon dahil pag di ka nagpunta, chine-check din yan ng mga pulis dito. Nakikita nila kasi may kinakabit na sticker. Walang sticker, alam kaagad nila. Tapos pwede rin naman nilang iskanin yung plate number mo. Doon pa lang malalaman nila lahat. Medyo pumatag at umayos-ayos na tundaan. Mukhang good na tayo. Nalampasan na natin yung obstacle. At yung daan dito hindi na siya ganun ka-steep. So safe na tayo, safe na. Wala nang kaba. At nagbukas na rin pala kami ng AC neto kasi wala nang mataas na daan. Well, ito nasa bulubundukin pa rin tayo. At least may nakikita na tayo mga bahay-bahay, mga residential area, ganyan. So pabalik na ulit tayo sa Abha. So yung kaninang pababa na dinaanan natin sa simula ng video, puro pababa yun. Ngayon, ang pagbalik natin, puro naman pataas yun. So mapapalaban na naman ang mighty Kia natin doon. So diretso lang tayo. Ito, palabas na naman tayo ng mundo, kaya easy na lang. Relax na ulit. No need to worry na, especially itong mga sakay ko kinakabahan. Kaya pati ako kinakabahan na rin. Sa mga Pinoy na taga dito sa Jisan, sa Abha, shoutout po sa inyo lahat. Kung nanonood po kayo, pakicomment na lang po kung saan kayo banda dito. Kami po taga Riyadh. Pumasyalan dito for holiday vacation. Bali yung hood na binuksan ko pala kanina, sinara ko na ulit kasi okay na. Yung andar natin dito normal driving na lang ulit. At yan, makikita nyo may mga poste, so means sa gabi hindi yata poste ng ilaw to, anong kuryente lang to. Sa gabi madilim dito, kaya ilaw lang din, ilaw lang ng mga sakyan ang makikita. Ito pababa, ito yung mahabang pataas kanina na dinaanan natin Ang ganda dito, nakakatuwa yung ganitong namamasyal. Talagang nakaka-enjoy. Dahil syempre kailan pa ba tayo mamamasyal? Pagka may edad na tayo, pagka hindi na tayo makakapaglakad, pagka ugod-ugod na ba, diba? Sa bagay, meron talagang mga taong prepared na nasa bahay na, lalo pagka holiday, pahinga na lang nila at matutulog, ayan, pausap ang mga
daan mo, minsan doon nauudlot eh, hindi natutuloy. Tulad na itong lakad namin na to, biglaan na lang. Pagdating ng araw, pag-gising namin ng April 9, bigla namin naisip na punta tayo pa. Yun, biglaan. Nag-prepare kami ng niready namin yung mga damit namin, nilagay namin sa mga maleta. Ako naman, tinignan ko yung sakyan kagad, chinek ko. Since na confident naman ako sa sakyan at alam ko walang problema, kaya go rin ako. Go kami. Biglaan lakad. And it happens na papunta rin at nandito rin sila Chef Jeff. Kaya nakasama namin sila. Shout out sa inyo, Chef Jeff. Ito po, nasa around 4 PM na. Ang weather okay naman. Hindi naman madilim, hindi naman makulimlim, wala namang ulan. Perfect ang weather. At pabalik na tayo ngayon sa Abha, kaya pataas na ang andar natin ngayon. Pabalik na tayo sa taas ng bundok. Meron pa ng mga humps na maliit lang eh, mababa. Yung dapa na humps, parang maaalog ka lang ng konti. Para siyempre, parang ina-alert yung driver. Tsaka yung mga pasahero, baka mamaya inaantok or nakatulog. Lalo itong dinadaanan natin sa lubungan at paakyat, kailangan attentive, kailangan gising. Mahaba pala rin itong video natin, inabot din ng mahigit 1 oras. Sayang naman kasi kung hindi ko i-upload para makita rin natin talaga yung full view ng going sa Wadi Ladjab at pabalik ng Abha from Wadi Ladjab, para ma-share ko yung daan, kung ano yung tsura ng mga dinaanan, yung views, yung paligid, mga bundukin, kung gaano kaganda ang paligid, kung gaano kaayos yung highway nila. Tsaka maganda naman talaga, dapat na i-record natin, i-video natin, di ba? Ito may tunnel tayong dadaanan, yung 3 tunnel kanina, dito ulit tayo papasok pabalik. Yan ang bundok, di ba? Binutas siya. Isa nga naman, umuha sila sa gilid, iikot pa. So itong video po natin ito, kahit mahaba, talagang in-upload ko. Sabi ko nga po, gagawin nating memory to, memory. Para pagdating ng panahon, may mapapanood tayo, may mapapanood yung family members natin, mga anak ko, apo ko, mga magiging apo ko. Shoutout sa inyo lahat, yung mga relatives natin dyan, mga kakilala natin, friends. Shoutout po sa inyo lahat. Ito may poste dito, poste. Kasi packet na to eh. May poste siya, poste ng ilaw. Poste na may ilaw. Yung kanina kasi mga dinaanan natin, poste lang para sa kuryente. Ngayon dito, poste na ng ilaw. Yan, binuksan na nila yung ilaw para anytime na biglang dumilim. Kasi nga nasa mataas tayong lugar, maulap, foggy. Kaya niready na nila. Kaya mahirap din yung abutin ka ng gabi dito sa biyahe. May ilaw sa poste, magsisiro visibility dahil sa fog. So better na balik tayo ng maaga hanggat maliwanag, hanggat may araw pa.
Safety first lagi pagka mga ganitong long trip by land. Sa mga nakakapanood po pala dyan, baka pwede pong comment nyo kung saan po kayo dito sa Saudi at kung nasan lugar po kayo para malaman naman po natin kung saan ba nakakarating tong video natin, kung hanggang saan. At para po mas ganahan tayong mag-upload. Sana po nagustuhan nyo itong video, nag-enjoy kayo. At if so, paki-like and subscribe na rin po. Paki-share nyo na po kung may time pa kayo. Malaking bagay po sa akin yung like nyo, likes and subscribe para mag-grow din po tayo. Ito po, nasa pangalawang tunnel na tayo. So, ang dinadaanan natin yan ay pataas na ng pataas. So, sunod lang ulit tayo dito sa Fortuner, kala Chef Jeb, kala Mami Sonia. Thank you sa kanila at naisama nila tayo dito, na-invite nila tayo sa trip na to papunta sa Wadi Lajab. Amazing experience. Wow. Kung kami lang hindi namin mapupuntahan yun, malamang parang abha lang kami. At hindi kami bababa dito, baka matakot pa kami. Kaya nakakatuwa naman yung magta-travel din kayo na may mga kasama by group, especially kung by land. Maganda yung meron kayong mga kasama para convoy. Ito na ulit ang pangatlong tunnel. Sigurado pagtapos na ito, puro packet na. Yun na yung medyo matarik-tarik na packet. So sila Chef Jeff nandun sa harapan na itong SUV na to. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa trip na ito. Sana nag-enjoy kayo. Okay, like, share, and subscribe po ulit. At kailangan ko na po ibaba dahil pataas na ito. Kailangan natin mag-concentrate. Thank you po. God bless.